Sa isang malawak na unibersidad, nag-aaral ang isang estudyante na si Abby na mayroong simpleng pangarap para sa kanyang sarili. Mag-isa siyang naglalakad, papasok at pauwi ng unibersidad. Si Abby ay mahilig magbasa, makinig ng kanta at mag-aral. Siya ay isang normal lamang na estudyante sa unibersidad. Malawak ang kanyang imahinasyon at ito na ang naging kanyang mundo. Mag-isa siyang nag-aaral at gusto niya palagi ang tahimik na kapaligiran. Walang mga tao na nag-iingay at gumugulo sa kanyang sarili. Mahilig rin siya maglakad sa unibersidad upang mag-aral at mag-review sa kaniyang paksa, sa tahimik na mundo at sa amoy ng simoy ng hangin sa kanyang paligid. Ngunit isang araw nagmamadali si Abby dahil siya ay malilit na sa kanyang klase. May nakabungguan itong isang babae, ngunit magpapasalamat na sana ito, ngunit nawala ang babaeng tumulong sa kanya. Agad naman umalis na si Abby dahil siya ay papasok pa sa kanyang first class. At doon na nagsimula ang lahat. By the way, kasi Miel, napakaganda, maputi, at ang ganda ng mga ngiti. Agad na nagpakilala si Miel kay Abby. Ngunit, nakakunot ang noo ni Abby dahil sa sobrang ngiti ni Miel sa kanya. Palagi niya rin si Abby inaantay sa loob ng universidad, sabay ngiti sa kanyang mga labi. Palagi na niyang inaantay si Abby at doon na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Palagi niya rin sinasamaan at hinahatid si Abby sa kanyang classroom. Ngunit pagtataka ni Abby dahil napakarami nitong oras para sa kanilang dalawa. Kita ni Abby na siya lamang ang kaibigan ni Miel sa unibersidad. Wala kasi itong ibang nakikita na kasama ni Miel. Kinabukasan, hindi na nagpakita si Miel sa unibersidad. Ate, kilala niyo po ba si Miel? Hindi po. Tanong niyo po sa kanya, baka kilala niya. Ate, kilala niyo po ba si Miel? Bakit mo siya hinahanap? Kaibigan ko po kasi siya. Ilang araw na po kasi siyang hindi pumapasok. Mamaya, pagtapos ng klase mo, pumunta ka doon sa orchid. Doon mo siya makikita. Hindi ko pa napupuntahan ang lugar na ito. Pero kung dito ko makikita ang kaibigan ko, pupuntahan ko. Nakita ko ulit yung ngiti nang una kaming nagkita. Nag-usap kami roon at kwento niya sa akin lahat ng nangyari sa kanya. At sobrang laking gulat ko sa mga sumunod niyang mga sinabi. Kaso, Abby, dito ako nakalibing. Ha? Patay ka na? Naging abandonado na ang building na ito dahil sa pangyayari noon. Dahil sa bully at pananakit sa kanya, wala siyang naging kaibigan simula noon. Palagi siyang binubuli ng kanyang mga kaklase. Palagi nila itong pinag-iinitan na kahit sino walang nais makialam. Sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman na kahit sino walang gustong magtanong sa kanyang kalagayan. Isang araw, sumagi sa kanyang isipan ang pangyayari na kailanman hindi ng iba inaasahan. Gusto ko pa siyang makasama ng matagal. Kaso sabi niya, kailangan na niyang magpaalam. Hanggang sa muli nating pagkikita, aking kaibigan. Bumalik sa akin lahat ng masasaya naming alaala at pumasok sa aking isipan lahat ng pangyayaring iyon. Ay ako lamang palang nakakaalam at nakakakita na walang may nakakakilala sa kanya, sino man. Hindi ko rin maisip na sa isip ko lamang pala lahat ng iyon at ni isa sa kanila, walang may nakakaalam nun. Palagi kong inaalala ang aking kaibigan. Masaya akong nakikinig ng musika tulad ng una kong nakasanayan. Tahimik na lugar at puno't halaman lamang ang aking nasisilayan. Ngunit isa lang ang aking natutunan.
Natutunan kong magkaroon ng kaibigan na walang gumugulo sa aking isipan. Dahil sa iyon, Miel. Ngayon ay punong-puno na ako ng kasiyahan at totoong kaligayahan. Walang iwanan hanggang kailan. Ayan ang patuloy kong pangahawakan. Paalam hanggang sa muli, aking kaibigan.